Ito po ang inyong programang Chika Muna. At ako pa rin ang inyong kaluguran, Ara Muna. Alright. Yes. Good afternoon, everyone. Magandang tanghali po sa ating mga ka-Central Luzon, sa ating mga ka-Newsline, at syempre sa ating mga ka-Chika. Welcome to the show. Ito po ang Chika Muna with Ara Muna Season 7. Yes, magandang tanghali po sa ating mga ka-Central Luzon dyan sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, at syempre yung kanakong Balentibuan, Pampanga. Maya pa pagtuan po kaya kayungan, kareng kabalenta mo ketiking probinsyang Pampanga. Basta Kapampangan, maniyaman ning luto. Oh, bigla ako nga gana kayong buro. With matching kay nilagang ampalaya, nilagang balasenas, ampong bulong mustasa, di ba? Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat. At sa mga nagla-lunch dyan, nako, ako na pong bahala sa chika. Nako, ibibida natin mamaya sa Ikaw ang Bida. Isusuper chika natin ang mga senior citizen. Ano-ano na nga ba ang mga benepisyo ng ating mga senior citizens dito sa Pilipinas? Kasi yung iba kulang pa sa kaalaman sa ating mga ganitong impormasyon, kaya tayo po ay magbibigay ng mga detalye. Base din po sa mga opisina ng mga nasabing departamento ng ating pamalahan about the benefits of our senior citizen dito sa bansang Pilipinas. Kasi yung iba, alam lang nila 20% discount. Marami pa po ang benefits ng ating mga senior citizen. Kaya abangan natin mamaya. At syempre, isasabay na rin natin yung mga benefits ng PWD. Yan. Okay, eto na. Dito na tayo sa ating Ikaw ang Bida. Ibibida natin ang mga senior citizen benefits dito sa Pilipinas. Ano-ano nga ba ang sakop ng batas ng pagbibigay ng benepisyo sa ating mga senior citizen? Alamin po natin. Okay. Ayun po, dito sa batas ng ating dito sa Pilipinas, sa mga naipasang batas para sa mga senior citizen. Nang una po, dapat ikaw ay 60 and above. So, ibig sabihin, magmula sa 60 pataas, di ba? Dito sa Pilipinas ay una pong ibinigay na benepisyo ang 20% discount and VAT exemption sa mga gamot, restaurant, hotels, transportation, and entertainment. Nako. Saan nga ba pwedeng gamitin itong 20% at itong VAT exemption? Kailangan na, kasi hindi lang basta baka karinderya o humingi po tayo ng discount, Meron pong designated na kung saan pwedeng gamitin yung senior citizen ID. Minsan naman kahit hindi sila designated ng gobyerno natin, halimbawa ako may karinderya ako, nakita ko senior citizen, nasa akin na personal kung gusto kong bigyan ng discount, di ba? Kahit hindi tayo sa gobyerno. Yun po yung mga personal choice natin. Pero ito pong mga babanggitin natin, ito po ay nakasaad sa dito sa gobyerno ng Pilipinas, na ito po ay dapat masunod.
Oo, dahil po ito po ay naipasang batas sa Senado at sa ating gobyerno. Kaya dapat po nating sundin ito sa mga establishment o kung saan man designated na pwedeng gamitin yung 20% discount ng ating mga senior citizen. Okay, eto magbibigay lang po ako ng mga na dito sa listahan ano. Meron din silang discount at benefits na libre naman ang flu pneumococcal vaccine and 5% off naman sa mga LPG, tax exemption, and PhilHealth coverage. Tapos yung mga indigent dating seniors, meron silang 1,000 pesos monthly. Tapos yung mga centenarians, sila po ay nakaka-receive ng 100,000 pesos. Yun ang inaabangan, di ba? Itang 100,000 pesos. Oo, di ba? Minsan binibiroy natin yung mga lola natin ngayon, no? Di ba? Pag kinukumusta natin, isad-sad ming 100 ne po. Sayang 100,000 pesos. But anyway, yan mga love natin, yung mga lolo't lola natin, ano? Siyempre, tayo ay patungo lahat doon sa kabilang buhay. Pero as much as possible na makakasama natin at ibigay natin ang lahat ng luho, pagmamahal sa ating mga senior citizen. Yan nga po, ano? Bukod doon sa monthly, sa mga indigent seniors, yung indigent yung talagang walang-wala, di ba? So, meron silang 1,000 monthly. At ang nag-i-implement po niyan yung mga LGU natin, yung mga local government unit. And yung ating centenarian, 100,000 pesos. Okay, to give us more details and info dito sa mga benefits and privileges, ito po, pakinggan po ninyo. Ito, una dyan yung discount and VAT exemption. 20% discount at VAT exemption. Ina-apply po ito sa mga various goods and services. Alin po ang mga goods and services na kasama dito na pwedeng gamitin yung 20% discount at VAT exemption? Katulad po ng mga gamot, medical supplies. Pag sila ay bumibili, yan yung mga generic, branded medicines, pati yung mga vaccines, ayan, kasama po yan. Ano pa? Medical services. Pwede rin pong gamitin yung senior citizen ID 20% discount at kung ano pa yung mga privileges natin. Yung mga professional fees ng doctors, pwede tayong humingi ng discount. Yung mga laboratory tests. Ano pa? Transportation. Pwede rin pong gamitin yan. Yung minsan nga, di ba tinatanong pag bago tiketan ng mga konduktor kung senior, lalo na kung hindi pa siya mukhang senior, tapos sasabihin niya senior, yan, kailangan po yung ID, di ba? Minsan naman may mga mababait na mga konduktor, kahit na wala yung senior citizen ID, kung mukha talagang senior na, di ba? Kino-consider na lang yon. Kaya lang minsan mandatory sa kanila, sinusulat yung ID number dun sa ticket para ma-justify nila na ang sumakay at ang tiniketan ay senior. Kaya intindihin po natin yung ganon sa mga ibang sitwasyon. Okay, transportation, yun nga po. Ano ba yung mga transportation natin na pwedeng gamitin ng 20% discount ng senior? Yung domestic air, mga airlines po yan. Sa mga barko, sea and land travel like bus, jeepney, taxi, MRT, LRT, yan. Pwede pong gamitin yan. Tapos saan pa? Hotels and restaurants. Yung mga lodging, pag nag-check-in po kayo, cafe and restaurant pag kumain kayo. Diba? Sayang din 20% discount. Tapos alin pa? Saan pa pwedeng gamitin ang 20% discount ng ating mga senior? Sa mga recreation like cinemas, theaters, and concert halls. Pwede pong gamitin din yan. Okay, sa mga utilities naman, meron pong 5% discount on household water and electricity subject to consumption's limit.
Yan. Pwede po tayo mag-inquire doon sa mga departamentong yan. Tapos sa social and financial benefits, ano po ang ito po yung mga nababanggit na mga cash kanina, yung mga nabanggit ko. Ito yung ipinasang mga batas ito kaya kailangan din i-implement sa ating mga senior citizen. Yung monthly, yan, stipend, yung monthly na binibigay sa ating mga indigent senior citizen, 1,000 pesos cash po yan, ano? Tapos ito pa yung talagang, Diyos ko, alab da namoy mategi ilola, burideng miras 100 years para kwa ditang 100,000 centenarian gift of 100,000 pesos in cash for Filipinos who reach 100 years old. Yan, for Filipinos lang po ha. Kailangan na Pilipino ka, Filipino citizen, di ba? Tapos cash gift, ito yung cash gift. Pag wala ka pang 100 years, kasi maraming umapila. Paano kung hintayin pa ba yung 100 bago bigyan ng cash ng gobyerno, di ba? Oo, meron pong nagpasa ng batas niyan na pwedeng bigyan ng cash gift yung ating 80 to 95 years old. May cash gift po sila na 10,000 pesos in cash para po dun sa mga mag-80 na, 85, 90, and 95. Yun po ang ating mga cash gift na galing sa gobyerno, ano? Tapos income tax exemption. Ito po ay para sa mga individual income taxes for minimum wages earners na mga senior citizen natin, di ba? Ito pa, meron pa ba? Meron pa, di ba? Ang dami. Yung iba kasi alam lang nila 20% discount, di nila alam saan pwedeng gamitin, di ba? Ito po ay makakatulong po sa inyo, lalo na yung mga nanonood natin at nakikinig. Pwede po ninyong ichika ito sa ating mga lolo't lola at sa ating mga parents na 60 years old and above. Okay, other privileges, bukod po doon sa 20% discount. Express lanes. Mandatory po ito, express lanes in all private, banking, and government establishment. Ibig sabihin, kahit napakahaba ng pila, ayan, priority pa rin ang senior citizen. Yan. Just give way to our lolo't lola or senior citizen, ano? Kahit wala ng ID yun, automatic naman, makikita naman natin sa itsura o sa galawan and honest to goodness, Minsan kasi, minsan hindi mo mukhang senior citizen, magdududa sila, yung bata ka pa tignan, Ayan, pwede naman sabihan na senior na ako, parang ganon, di ba? Tapos may free vaccines sa influenza and pneumococcal vaccines. Ayan, medyo mabubulol ko po ketang pneumococcal vaccines. And death benefits assistance. Eto, importante ito. Nako, sayang din ito ha. Dapat alam nyo to, yung mga may kasamang senior citizen. Death benefit assistance. Assistance for funeral and burial services. Ito na experience ko sa nanay ko. Nakakuha kami ng assistance dito sa LGU ng City of San Fernando. Ang mayor pa natin noon si Mayor Edsa Santiago. Mayor Ed Santiago. Okay? And eto pa, yung mga kaka-senior pa lang, kaka-60 pa lang, saan ba tayo pwedeng kumuha ng mga senior citizen ID? Siyempre, pwede pong kumuha sa Office of the Senior Citizen Affair or OSCA para po sa inyong senior citizen ID. Sa mga benepisyo at mga privileges na nabanggit ay kailangan po i-present nyo po yung inyong ID. Minsan naman case-to-case basis na lang kung minor lang naman, di ba? Katulad ng pagpila, kita naman na ugod-ugod ko na o mukhang senior ka na talaga. Hindi na kailangan yung ID. Napauunahin na po kayong pumila. No? Depende, case to case. Ang kailangan lang po ng senior citizen ID, yung mga establishment, pag may mga monetary involved,
Kasi ano po yan, nililista, kino-compute, tapos nire-record sa kumpanya na may binigyan silang discount na senior citizen. Kaya kailangan po yung ID. Kung ako sa inyo, yung mga seniors natin, wag po ninyong tatanggalin sa inyong mga bag, wallet, or kung saan po nyo itatago, kailangan dala-dala nyo po ang senior citizen ID. Lalo na yung pagtanggap ng mga cash gift, yung monthly na 1,000 sa mga indigent senior, lalo na yung centenarian gift na 100,000 pesos. Alright, yan po ang ating mga info sa ating Ikaw ang Bida, ang ating mga senior citizen. Okay, sa ating pagbabalik, ibibida naman natin at ichichika natin ano-ano nga ba ang mga benepisyo ng mga PWD, Person with Disability. Yan po ang ating ichichika sa ating pagbabalik. Ito po ang Chika Muna Season 7. This is Newsline 103.1 FM. Ang hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Hayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Pagkain Pinoy ang bida, galing ng Pampanga. Sa Pansay Tinangan tayo, mga foods ay panalo. Sa Pansay Tinangan tayo, dito masalo-salo. Inyong mga paborito, lahat na dirito. Sa Pansay Tinangan tayo, iyan busog ka rito. Visit Pansay Tinangan Candaba, located along Candaba Santa Ana Road, Sitio Pansol, near Candaba Infirmary. Tara na sa Pansay Tinangan Candaba. Ako po si Maria Sara Micabal, 28 years old, tiga Santa Barbara, Iba, Zambales. Na-diagnose po ako ng hyperthyroidism, toxic noduli. Grabe yung epekto sa akin ng sakit ko. Pero salamat po talaga sa King's Herbal Plus. Siguro kung hindi pa ako nag-take ng ganito, baka wala na po ngayon. Maraming salamat, King's Herbal Plus. Ako po si Aida Pinida, 53 years old po. Nakatira po sa Mambog, Butulan, Zambales. Maraming salamat po sa King's Herbal Plus. Kung hindi po siguro ako nakainom ng King's Herbal, baka po lumala na po itong aking nararamdaman na breast lump. Maraming salamat po sa King's Herbal Plus. King's Herbal Plus is available at the following branches and satellite offices. King's Empire Central Office, SSY Building, Kilometer 72, MacArthur Highway, Barangay San Isidro, San Fernando City, Pampanga. Quezon City Satellite Office, number 603 RNJ Building, Quirino Highway, Bagbag, Novaliches, Quezon City, beside LBC Bagbag Branch. Rojas City Capiz Satellite Office, Josefina Building, 2018-1899 Magallanes Street, Rojas City, beside Gophers Bar. Cagayan de Oro City Satellite Office, Barangay 11 Capistrano Street, Cagayan de Oro City, in front of Sabor Market. Cabanatuan City Branch, Twin Commercial and Dormitory Building, Maharlika Highway, Bitas, Cabanatuan City, in front of Midway College. San Jose City, Nueva Ecija Branch, Maharlika Highway, Zone 11, Abar First, San Jose City, Nueva Ecija, near Floor Center and BFD Building. Tarlac City Branch, ANPN Building, MacArthur Highway, San Roque, Tarlac City, near SM City Tarlac. Hermosa Branch, RT Estanislao Palihan, Hermosa, Bataan, near in Nisan, Bataan and Dinalopihan Exit. Iba Branch, Rizal Street, Zone 1, Iba, Zambales, near Iba Municipal Hall. Isabela Branch, number 285 Panganiban Street, Purok 2, Centro East, Santiago City, Isabela, in front of EBC Clinical Laboratory. Calapan City Branch, Unit 3, Basa Building, Euterio Street, corner Infantado Street, Calapan City, Oriental, Mindoro, near Divine College. And to all our authorized distributors and dealers nationwide. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Commission. Ito po, si Ara Muna, the voice behind the hit song Ojo, Kaluguranda Ka. At kayo po ay nakikinig sa Newsline 103.1 FM. Kasama ka, ikaw ang bida. Ojo, kaluguranda ka, kaluguran sobra-sobra. This is Newsline 103.1 FM. Ito po ang inyong programang Chika Muna. At ako pa rin ang inyong kaluguran, Ara Muna. Alright. Nagbabalik po ang Chika Muna Season 7. Oh, yeah. At sa mga nakikinig sa radyo 103.1 FM, kasama ka, ikaw ang bida. Alright, shoutout ko lang yung ating mga taga-subaybay sa ating mga ibang SOCMED platform like yung mga taga-subaybay natin dyan sa TikTok account ng Newsline. Ay ko lang si Inez 60. Hello po. Tayag Levy. Hello. Thank you so much for watching. Brap Pair. Girly Matas. Hello po. Thank you so much for watching sa ating live sa TikTok. Maraming salamat po. At sa mga nanonood sa ating Facebook account, yan, pag-share lang po ang ating live. Hi kay Miss Lay Torres ulit. 11 years pa bayo ko mag-senior. Wapen eh. Muna ako kaya ako 10 years. 52 na ako eh. Okay. Ayan, si Pilayka. Ayan, shout out daw sa mga legendary host comedian Jeff Budang. Hi kay Maring Jeff Ganda. And Chupa May. Maring Chupa May Bigornia, Aramuna and Lucas Dungkayan. Thank you so much, sis P. Laika. Okay, stay put ka mo, sis P. Laika. Ang susunod na ichichika natin sa Ikaw ang Bida, ang mga PWD benefits. Alright, sabi ni Miss Lay Torres, ako idol, lana ko lola, lolo, tito, tita na ampong mother at tuna langan heaven. Sinunod niya pa itang metong kong anak. Ayan. Ay, I'm sorry for that, Miss Lay Torres. But, yan, pag-pray ta na lang mo rin solda and just enjoy life, okay? Ayan, makinandam na ka making chika muna. Thank you, Miss Lay Torres. Okay, diretso na natin sa ating chika. At ikaw ang bida, dito tayo sa PWD benefits. Kanina po napag-usapan natin ang sa mga senior citizen. So marami ring di nakakaalam ang mga PWD po. Yan, katulad ng bulag. Maraming klaseng person with disability, no? Yung yung nakikita natin mga pilay, na polio, ganon. O kaya putol lang paa. Basta yung may mga diferensya po sila na yun ay parang nagiging hadlang sa kanilang normal na buhay. Na yung iba naman halos hindi makapagtrabaho, parang ganun, di ba? Yung iba naman kaya pa rin naman, kaya lang imbis na 100% nilang maibigay yung katawan nila sa isang trabaho, nalilimitahan. Kaya kahit na may trabaho sila, kailangan pa rin nila ng suporta ng ating gobyerno. Kaya nga minsan na pag-uusapan, di ba, katulad ng mga umaakyat sa jeep, sa bus, yung ang lalakas pa ng katawan pero yung di ba?
Sorry po, no? Sorry sa mga... Ako nagbibigay din ako sa mga naglilimos, pero limit lang. Pag nakita kong ang lakas, mukhang malakas naman siya, kung yung nga mga matatanda yung nagtatrabaho pa, nagtitinda-tinda, di ba? Nagpapasada pa ng padyak. Sila mas gusto pa nila yung humihingi-hingi, ano? So, minsan kailangan nating tiisin muna yung parang naaawa tayo. Kailangan tulungan din natin sila na magpursige silang magtrabaho na sa tingin natin kaya naman nila, di ba? Yan. Kasi kumpara lang, ito nga mga ibang PWD natin, ano, may mga kapansanan to, pero nagtatrabaho pa rin. Ayan, katulad ni Pilayka, Diyos ko. Tikul-tikul yan, pero pag yung itong si Pilayka po, stand-up comedian ito, singer, ginagawa ko lang siyang halimbawa, no, kasi nakakasama ko rin siya sa mga gig show. Talagang kahit na pilay-pilayan siya, ano pa rin siya sa pagtatrabaho. Kaya yung mga kumpleto pa ang katawan, ano, malakas pa. Ako, lumaban po tayo ng patas, magtrabaho tayo, ano? And eto na nga. medyo ano ako doon, ha. Naging emotional. O kasi nakakalungkot lang. Kaya kailangan nating magtrabaho. Yan, lalo na kung kumpleto pa naman yung katawan natin at kaya natin magtrabaho, no? Okay, dito tayo sa PWD Benefits and Privileges. Okay? Naayon po ito sa ating batas on RA 10754 at RA 7277. Okay, ayan. Diretso na po tayo. Ano yung mga benefits at privileges? Ito po yung 20% discount. Parang kamukha rin ng senior citizen. Pero may mga limitasyon po, may mga limitasyon, may mga pagkakaiba doon sa mga ibang mga benefits and privileges. At meron din pagkakahawig yung iba. So, eto po, pakinggan natin ang mga impormasyon para sa mga PWD, person with disability, benefits and privileges. Unang-una na dyan, 20% discount and VAT exemption. Applicable po ito sa mga gamot, medical and dental services. Halimbawa, nagpa-check up kayo, yan, valid po yon, hingi kayo ng discount. Yung mga professional fees ng mga doctors or anumang services when it comes to health, lab tests. Pag nagpa-check po kayo ng mga dugo, yan, x-ray, diagnostic, yan, mga ganyan. Private hospital, pwede po ito. Transportation, plane, air, sea, LRT, MRT, taxi, and so forth. Pwede rin po itong gamitin na 20% discount ng ating mga PWD sa hotels, restaurant, mga sinihan, theaters, and funeral services. O, di ba? Ayun. Ngayon ko lang nalaman to, yung pwede palang gamitin. Alam ba, yung namatay, PWD, may discount pala sa funeral services. Di ba? Oh, now you know, ha? Alright. Ay, interrupt ko lang sandali, ha? At nakita ko lang nanonood ang ating kaibigan, Karo G. Pangilinan. Hello! I miss you, Karo G. Ingat lagi dyan sa, sa pagbo-broadcast mo dyan sa may Palawan. Yes, hello. Good to see you on air. Thank you so much. I'm okay. Karo G, maraming salamat po. Laban lang yan. Kumusta din daw po, sabi ni Luis. Alright. Tuloy lang natin itong ating pagbibigay impormasyon sa mga benefits and privileges ng ating mga PWD, person with disability. Okay. Bukod po doon sa 20% na unang nabanggit ko na discount and VAT exemption, meron din 5% discount on commodities. Ano po itong mga commodities na to? 5% discount po sa prime commodities like bigas, tinapay, karne, canned goods, etc. With maximum purchase of 1,300 per week. Tapos ano pa ang mga privileges ng PWD natin dito sa Pilipinas? Express lane. Oo, parang yung sa mga senior citizen,
Mandatory po ito, express lane for PWDs in all private and government commercial establishment. Opo, priority po natin sila. Yan, lalo na kung naka-wheelchair o nakita na natin nakasaklay, imbis na pumila pa sila, ayan, bigyan po na natin yung way para mauna sila sa pila. Tapos sa educational assistance, ano po ang privileges ng ating mga PWD? Discounts, subsidies for tuition, books and materials in public and private school. Nasa ano na po yan, implementasyon ng mga eskwelahan, ano? At mayroon naman silang susundan na mandatory na galing po sa mga ahensya kung saan nagpapatupad ng mga ganitong privilege and para sa ating mga PWD. Employment opportunities. At least 1% of positions in government, agencies, offices are reserved for PWD. Iyon. Isa pa to, ha? Dapat na-implement ito sa mga ano natin, ha? Sa mga employer natin. Lalo na sa government agencies. Ayan, at least 1%. Kung kaya pa naman niyang halimbawa, kung kaya pa niyang magpunas o anuman, clerical works. Kasi may mga PWD tayo na mga nag-aral. Oo, mga nakapagtapos ng kolehiyo, ng kanilang mga kursong kinuha na pwede doon sa posisyon na hindi magiging sagabal yung kanilang kapansanan, di ba? Halimbawa, kung naka-wheelchair siya, naka-graduate naman ng mga 4-year degree courses. Kung naka-wheelchair siya, pwede siya sa mga clerical works, di ba? Pwede siya sa office, sa mga admin na clerical works, no? Di ba? Marami. Pwede nating ibigay sa ating mga PWD, lalo na kung capable siya dun sa posisyon. Okay? That was 1% ng mga positions sa government agencies, offices are reserved for PWDs. Okay, tax incentives. Ang mga pinag-usapan po natin mga benefits and privileges ng PWD. Tax incentives katulad po ng private and entities that employ PWDs can deduct 25% of the total salary paid from their gross income. Yan. Ano po ito? Employer din na mag-i-implement nito, no? Kung saan sila pumapasok. Okay. Social Security and Health. Ito po yung mandatory PhilHealth coverage and continued benefits from SSS, GSIS for their previously employed. Kung sila ay na-employed, i-apply po yung SSS, yung mga nahulog nila sa SSS and GSIS. Alright? Ano naman po ang requirement para makapag-avail dito sa mga benefits na ito na nabanggit natin for a person with disability? Unang-una po dyan, katulad ng senior citizen natin, kailangan po ng identification card. ID card for PWD kung kayo ay PWD. Saan po pwedeng kumuha ng mga ganitong ID for PWD? You can go to Person with Disability Affairs Office o PDAO. PDAO. Person with Disability Affairs Office. Ito po ay matatagpuan sa mga LGU, sa mga munisipyo po natin, sa Municipal Social Welfare Development Office. MSWD or CMSWD, di ba? Oo. Magtanong po tayo sa ating mga munisipyo sa local government kung saan pwede pong kumuha ng mga PWD IDs. Alright. Eto may nakalagay dito sa aking pag-research, just in case hindi dala ng PWD yung ID, pwede pong i-present yung Philippine passport. Yes. Lalo na kung nakikita naman na pilay talaga o nasa wheelchair o kitang-kita yung kapansanan, bulag, parang ganon, o pipi, yung mga obviously na kapansanan nila,
at wala naman yung PWD ID, pwedeng i-consider yung ibang mga supporting documents like Philippine passport. Alright. Yan po ang ating ibinida sa ating Ikaw ang Bida. Yung mga benepisyo at privileges ng mga PWD nating mga kapatid at senior citizen.